actually. Oh. Alam ba ang pagkakaiba kapag sinabi natin ng mga medical journals kumpara sa mga testimonial? Oo naman. Siyempre, ang mga testimonial, ito ay mga kasaysayan ng mga taong gumamit ng particular na produkto. Oo, mahalaga rin yan. Mahalaga rin yan. Halimbawa lang, sinabi mo, masakit ang ulo ko. Uminom ko ng paracetamol. Nawala sakit ng ulo ko. Testimonial yan, di ba? Opo. Testimonial yan. Mahalaga ba yan? Mahalaga yan. Mahalaga yan. Although, ang testimonial ay a form of evidence, it is called anecdotal evidence. Kapag anecdotal evidence, this is the lowest form of evidence. Sabi-sabi. Opo. Okay? Kumbaga parang personal, lang yun. Feelings mo, di ba? Pag sinabi mong gumaling ka, wala naman makakapag-question sa'yo. Pag sinabi mong gumanda pakiramdam ko, walang may karapatan magsabi sa'yo, hindi totoo ang sinasabi mo because it is your own experience. Yes. Ano? Ang pagkakaiba naman kapag sinabi natin na clinical studies ay wala itong kinalaman sa iyong perception kung ikaw ay gumagaling o hindi. O wala itong perception sa iyong mga iniisip na pag ininom ko to, gagaling ako. Pag hindi ko ito ininom, hindi ako gagaling. Okay. So, walang psychological factor sa mga clinical studies. Oo. Kumbaga, saktong pinag-aaralan at saka yung resulta, sakto dahil mayroon tayong tinatawag din naman yung control at saka yung experimental. Okay. Balikan natin ang mga testimonial, ha? Mga kababayan, 70% po ng sakit ng tao ay tinatawag natin na psychosomatic. Ibig sabihin, sa isip lamang. Subukan ninyo. Mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng pera, pag hindi humapdi ang sikmura nyo. Yung hindi hapdi na nagugutom ka na, kundi dahil sa stress. Oo. Diba? Kasi iniisip mo wala akong trabaho, wala akong pera. Ang sarap ko ng kakainin ng pamilya ko ngayon, ano na gagawin namin? Nako, yung sa stress pa lang yan, maraming nagkakasakit na. Oo. Okay? So, at iba naman, kunyari paglabas ng bahay sinabi, uy, Inday, bakit namumutla ka yata ngayon Tapos yung susunod na tao nakakita sa kanya, Day, matamlay ka yata ngayon Tapos yung susunod na nakakita pa sa kanya, Day, may problema ka ba? Anong mangyayari sa kanya maya-maya sa taong ito? Siyempre, talagang yan. Isipin niya, teka, nilagnat ba ako? Sama yata ang pakiramdam ko, uwi na ako. Kung nagpunta ka sa ospital na isang taong, sabihin mo na lang nasa ICU. Critical na kanyang kondisyon. Tapos pagdating mo ganun, uy, Inday, sabi ni doktor, gumagaling ka na daw. Sabay papasok ngayon si nurse. Ay, Inday, ang galing ng ng blood results mo. Gumaganda na daw ang kalagayan mo. Anong mangyari kay Inday ngayon? Siyempre, maging positive siya, di ba? Mas bibilis ang galing niya. Yan ay yung psychological factor. Okay. Sa clinical studies, tinatanggal natin lahat ng ganung factor. In fact, papainumin ka nga, hatiin kayo into several groups. Yung control setup, may pinapainom din. Pero hindi nila alam, ang pinapainom sa kanila ay placebo. Gaw-gaw or asuka lamang. Yes. Yung kabilang grupo, andito ang tunay na yung makakagaling. Yung nakakaiba, no? Nakakaiba. So, hindi mo alam ngayon kung iniinom mo, ito yung makakagaling sa'yo o ito yung fake lamang. Yes. So, ang tawag dito ay blind study. Ang dapat pa nga dito ay double blind study. Pati yung tao nagbibigay sa kanya ng gamot ay hindi alam kung ibinibigay ay may value o wala. So kapag double blind study, ang lalabas yan ay eksakto ngayon ang magiging resulta. Kasi kumbaga talagang hindi nila alam, so hindi sila pwedeng mag-isip na sa akin yun yung pala yung pampagaling, dapat gumaling ako. Hindi nila isipin na gagaling sila kailangan. Sasabihin naman, peke pala yung ibinigay sa akin. Hindi ako gagaling. So, ang clinical journals na meron tayo, ang mga clinical studies na meron ng curcumin ay mahigit 3,000. At ito ay ginanap sa iba't ibang laboratorio, iba't ibang universidad, at iba't ibang tanyag na ospital sa buong mundo. Hindi lang isang lugar, Hindi isang lugar, hindi isang tao, hindi isang eskwelahan. 3,000 hiwa-hiwalay na clinical studies ang ginawa tungkol sa curcumin. At ito ay sinuportahan din ng mga iba't ibang mga private institutions katulad ng Acta Pharmacologica, Seneca, ng Science Daily, Biomed Experts, at saka yung Archives of Pharmacal Research, at meron din mga features na inilabas sa Fox Channel,
At ang lahat po na ito ay makikita natin sa www.pubmed.gov. Ulitin ko po, www.pubmed.gov. PubMed.gov ay website ng US government at ang nilalabas dyan ay mga validated clinical studies lamang. So, hindi silang lalabas ng basta sabi-sabi lang, no? Hindi. Talagang yung totoong pinag-aralan at resulta ng mga scientific studies. Oo. Yung ibig sabihin na makikita mo dyan, yung scientific studies lamang. Oo. Kung sino po nasa internet ngayon, punta kayo, www.pubmed, parang publicmedicine.gov. May search dyan, ilagay nyo curcumin. C-U-R-C-U-M-I-N. Tapos ilagay nyo dyan, kunyari, curcumin. Tapos, kunyari, may sakit kayo sa arthritis. O kaya, curcumin on cancer. Lalabas sa inyo lahat ng clinical studies tungkol dun sa bagay na yun. Oo, marami talaga. Makikita mo dun. Pag pindot mo ng search, lalabas dun. Studies, kung ano yung ano. So, ano kayang mga ilan sa mga sakit or mga karamdaman na meron tayong makikita talaga na may resulta maganda sa paggamit ng curcumin o ng ating PyCure? Okay, ang PyCure, ang pangalan ng produkto na ating tinatalakay sa ngayon at marami nagtatanong kung sila daw ba ay matutulungan ito. Ang ilan dito ay listahan sa mga katanungan ng ating mga listeners at kung gusto niyo pa makibahagi sa ating talakayan, maaari kayo mag-text sa cellphone number 0939-511-5292. Ulitin ko po, 0931-511-5292. Okay, unang katanungan dito ay, Lance, ano to? Kung ang PyCure daw ba ay nakakatulong sa cancer. Tama, sa cancer. Mga kababayan, ang PyCure po can help in 101 ways. Hindi po natin ito sinasabing gamot or wonder drug or cure all. Subalit ito po ay nakakatulong. Kaya sabi natin, helps fight o tumutulong panlaban sa cancer. Hindi lamang po isang cancer sapagkat napakarami niyan, ano? Oo. Simulan na natin sa prostate, breast cancer, colon, at saka sa liver. Yan, simulan natin sa prostate, sa prostate cancer. Ito ay common sa kalalakihan, nagsisimula na kapag tumungtong kayo, Lance, ng 40 anyos. No? Kapag tumungtong kayo ng 40 anyos, ay nagsisimula na kayo magkaroon ng problema dyan. Para bang may 25% chance of a prostate problem already. And then as you grow older, 50s and 60s, lalo na 70s, you have about 75% chance of having prostate problem. Ito ay ang pamamaga ng prostate glands malapit sa mga genitals ng kalalakihan. Okay. At ano ang nakakatulong ba ang PyCure panlaban dyan? Marami pong clinical studies na nagsasabing ang curcumin ay nakakatulong panlaban sa ating mga prostate problem at lalo na kapag pinalakas ito ng piperine at ngayon nga meron tayong PyCure, ito ay nakakatulong panlaban sa prostate problem. Okay. Maganda talaga yung resulta ng curcumin sa ating katawan. Yan ang number one cancer kung sa kalalakihan lamang pag-uusapan. Okay. O kung sa kababaihan naman, lalo na dito sa Asia, kung sa kababaihan lamang, ang breast cancer ang pinaka-common. Marami ngayon nandito. Ang sama man ikwento, pero ilang kaibigan ko na rin ang nagkaroon ng breast cancer. Yung ilan nga sa kanila ay wala na dito ngayon. And these are people that I personally saw, personally know. I mean, sa birthday na anak ko, nagpunta sila, gano'n. May breast cancer, Tapos eventually, ay iba ayaw magpo-opera dahil yung kilala daw nila na nagpo-opera ay namatay din. So ayoko magpo-opera baka mamatay din ako. Ano nangyari? Namatay din. So syempre ganun ang cancer, Merong isang pagsusuri na ginawa sa Estados Unidos na kung saan ito po hindi nila sa tao ginawa experiment. Sa daga nila ginawa. Kasi hindi pwedeng gawin sa tao ang experiment na to. Alam mo ba kung ano eksperimento na to, Lance? Ano ba yan? Yung mga normal, healthy mice walang sakit, in-injectionan nila ng breast cancer. Ganun. Kaya sabi ko, nilagyan nilang sakit. Kaya sabi ko, hindi pwede sa tao to, baka walang mag-volunteer, Tapos, nung nagkaroon ng breast cancer, ang ginawa nila ay tinanggal nila yung cancer. Okay. Yung inoperahan. Inoperahan nila yung mga mice. Parang sa tao, pag may breast cancer, ang ginagawa ay tinatanggal din ang dibdib ng kababaihan, Ngayon, pagkatapos tanggalin, hindi naman natatapos yan ang kwento. Okay. Di ba karamihan, may iba nagra-radiation, may iba nagki-chemotherapy, Yes. Yung hinati nila ngayon sa 4 na grupo,
ang mga daga na ito na tinanggalan